mabuting balita ngayon, ipinapaalala na Jesus na hindi sapat ang pagsasabi lamang ng Panginoon, Panginoon upang makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Hindi sapat na maganda lang ang ating salita, na may alam tayo sa pananampalataya, na lagi tayo may gawain sa simbahan. Kung ang ating buhay ay hindi naman sumusunod sa kanyang kalooban, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa labi. Ito ay nakikita sa gawa, sa desisyon, at sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ginamit na Jesus ang larawan ng dalawang bahay. Ang isa ay itinayo sa bato at ang isa ay itinayo sa buhangin. Pareho silang nakarinig ng salita ng Diyos. Ang pagkakaiba ay ito. Ang isa ay nagsasabuhay at ang isa ay hindi. Ibig sabihin, hindi sapat na marinig ang mabuting balita. Kailangan itong maging pundasyon ng ating buhay. Kapag ang buhay natin ay nakatayo sa salita ni Kristo, matatag tayo kahit dumating man ang unos. Sa ating buhay, alam natin maraming bagyo ang dumarating. Problema sa pamilya, pagsubok sa pananampalataya, kabiguan, kahirapan, o kaya takot sa kinabukasan. Kung ang pundasyon natin ay pera, emosyon, opinyon ng tao, sariling lakas lamang, madali tayong gumuho. Ngunit kung ang pundasyon natin ay si Kristo, kahit may maranasan man tayong bagyo sa buhay, hindi tayo tuluyang mawawasak at guguho. Mga kapatid, naway hindi lamang tayo tagapakinig ng mabuting balita, kundi tagapagsagawa nito. Sapagkat ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi lamang nagsasabing, Panginoon, Panginoon, kundi yaong sumusunod sa kaniyang kalooban.